Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Dakilang Diyos na makapangyarihan, magpapasalamat po kami sapagkat Ikaw ang siyang tanging may akda ng hapon ito. Ikaw ang siyang tumawag at nagkaloob sa amin na Ikaw ay aming paglinturan. Alam ko namin, Panginoon, na walang bagay ang hinihingi hindi ikakaloob ayon sa kalooban. Pero bago ko ang lahat ng bagay na aming hihingin sa iyo,
Kami po'y lumalapit sa iyo. Isinusukan namin siya ang kanyang buhay. Nagpapakumbaba kami na amin patuloy kami natutulan at nasakalan. Dalangin po namin, the Lord, ang iyong walang hanggang grasya, ang iyong walang katapusang biyaya. Ay patuloy namin makaratan sa buhay na ito upang makapagpatuloy kami maglingkod sa iyong harapan. I-bless mo, Panginoon, ang mga kapatid ito na walang sawa at walang tigil na ikaw ay paglingkuran. Sa kabila po ng maraming hadlang at pagsubok, ikaw ang Diyos na kami nag-aalo ng kantimpala sa buhay namin. I-bless mo, Lord, ang mga lingkod mo ito na patuloy na lumalapit sa iyo. Umaasa kami na dapat kami maglingkod. Karamay sa biyaya ang buong sambahayan namin. Pagpalain mo ang bawat kahilingan, mga prayer request, pagpalain mo ang bawat pamilya, mga source of income, pagpalain mo, Panginoon, ang aming buhay sa harapan, ang relasyon namin sa iyo, O Diyos, sa aming kapwa at higit sa iyo, Yahweh El-Shaddai. Pagpalain mo kami ngayong hapon, naniniwala po kami na sa bawat pagtitipon na ikaw ang siyang itinataas, paruroon ka sa lugar na iyon at iyong pagpapalain. Panginoon, minsan pa, naniniwala po kami na kung paano ka nagtagumpay ng maraming beses sa lugar na ito. Idagdag mo muli ang tagumpay ng hapon ito sa pangalan ni Jesus. Say Amen. 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 And Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Shaddai. Yung palakpak po ng mga answered prayer. Yung palakpak po ng hindi inaantok. Sumigaw ng praise the Lord. Amen. At bago po ang lahat, harapin mo muna ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid, smile naman dyan. Di ba maganda pag smile, no? At bago po tayo magbasa, harapin mo ulit ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid, sa 10 segundo, bibigyan kita ng pagkakataon para ma-answer prayer. Humingi ka na ng gusto mo. Gusto niyo ng bilangan? Amen. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sumigaw ng answer prayer na kami! Naniwala kayong answer prayer na? May hiningi ba kayo? Amen. Sana nakapag-isip kayo, no? Handa ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, Mars. Mamaya na tayo mag-usap. Amen. The Gospel of Jesus Christ according to St. John, chapter 18, verse 33 hanggang sa mga sumusunod. And John chapter 18, verse 33 hanggang sa mga sumusunod. In 37. Sumayin lahat ang Panginoon. Atin pong pakinggan ng mainam, huwag lumipad ang mga isip, no? Ito natin ang ating pandinig sa salita ng Diyos. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Yan ba'y galing sa inyong sariling isipan? O may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa inyo rito? Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi ipinagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa libutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo ang nagsabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa akin ang mga sinumang nasa katotohanan. Mga magulang at kapatid kay Yahweh El Shaddai, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtas. Ngayon natin purihin si Yahweh El Shaddai. Matipid talaga tayo magpuri na mapunin na tayo. Sana ipakita natin sa kanya yung ating pagpuri. Amen ba? Amen. Okay lang po ba kayo dyan? Amen. Sa hapon ito, napakaganda po ng ating topic. And ito po yung tinatawag na Solemnity of Christ. Amen ba? Christ the King, no? Isa pong napakagandang mapagnilayan natin, and most especially, ating matutunan na ang ating Panginoon ay ang ating Kristong Hari. Sapagkat sa totoo, maging sa panahon ngayon, maraming tao hindi nire-recognize na si Jesus ay Diyos. No? Hindi nila kinikilala na si Jesus ay isang hari o isang Kristo, mga kapatid. But you know what? Maging mga panahon ng ating Panginoon Jesus in the context of hermeneutics ay hindi talaga parehas yung kanilang knowledge kay Jesus. Kaya nga ang tanong niya sa Jesus, sino ang nagsabi niya? Hindi ba? Sabi dito, si Pilato pumasok ulit sa palasyo at tinawag si Jesus, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? At alam niyo, napaka-smart ni Jesus. Hindi mo siya pwedeng bitagin sa kanyang mga pananalita.
At ibabalik niya yung tanong sa inyo, sa atin, para ma-realize natin kung ano talaga ang ating pagkilala sa Kanya. Amen ba? Sabi ni Plato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. So what says, yun ba'y galing sa inyo, sariling isipan, o may nagsabi sa inyo? Totoo, na even as of now, yung pagkakilala natin kay Kristo ay iba't ibang pananaw ng buhay natin. Amen ba? Iba't ibang anggulo at aspeto yung pagkilala natin sa Diyos. Maybe, ang ating paghingi sa Kanya ay alam natin na wala na tayong options. Wala na tayong ibang pupuntahan kundi siyang Diyos ng buhay natin. Amen ba? Pero isang napakagandang realization sa buhay natin na ang Diyos natin ay hindi lang ang Diyos ng hinian ng mga gusto natin. Kundi siya dapat ang hari ng ating buhay. Siya dapat ang magkontrol ng ating buhay. Sapagkat kapag napabayaan natin na tayo ay kanyang kontrolin, mga kapatid, maaari magkawindang-windang yung buhay natin. Nakikinig ba kayo? Sabihin niyo, bakit brother, alam mo ba yun? Siyempre, alam ko yun sapagkat hintik natin yung windang, no? Nakikinig ba kayo? Kapag di natin nakita yung hari ng ating buhay, maraming bagay na pwedeng mag-manipulate sa pagkatao natin. Sabi ko nga lagi, masakit ng pakinggan, maraming Kristiyano na mukhang naglilingkod, pero hindi talaga naglilingkod. Amen. Amen pa. Pakitanong mo, saan ba brother naglilingkod? Saan ba brother naglilingkod? Sa mga kaibigan natin. Amen pa. Sa ating mga gustong mangyari sa ating buhay. Kuha niyo. Pero napakaganda rin ng bilang siya ang ating hari, siya ang may kontrol ng lahat ng bagay sa ating buhay, sa ating sarili, not only sa mga bagay na panlabas na kilos. Kaya ang title po natin, ng topic natin ito mga kapatid, Discover the Power Within. Na-discovery ang kapangyarihan na nasa atin. Nakukuha niyo? Sapagkat kapag tayo ay lingkod ng lingkod, kapag tayo ay attend ng gawain, pero ibang pwersa ang maghahari sa buhay natin, hindi natin mai-enjoy ang paghari ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat ang totoong taong pinaghaharian ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, ay nagkakaroon ng confident na tiwala sa Diyos. Amen ba? Masasayang ang mga paglilingkod natin kung madaling i-discourage yung buhay natin. Amen ba? Sinasabi natin na, Lord, ikaw ang may kontrol ng aming buhay. At kapag dumating na yung mga bayarin, nawiwenda na tayo. Amen ba? Hindi na natin nakokontrol ang ating sarili. Yung mga taong pinagsasakupan ng hari, wala silang pakialam sapagkat they are controlled and responsibility with the king. Nakuha niyo? Isang napakagandang makita natin sa ating buhay ay magkaroon tayo ng power within. Nakikinig ba kayo? Sabi ng awit natin bago magkanta ng El Shaddai, Bless the Lord, O my soul, let all that is within me. I-bless ng ating buhay ng ating Diyos at i-bless niya yung lahat ng nasa within natin. Amen ba? Sapagkat yung mismong tayo ay siya mismong magpapakilala kung sino tayo, hindi lamang sa kapwa natin, kundi sa Kanya. At siya ang unang pwedeng tumimbang. Siya ang unang pwedeng kumilala kung sino talaga tayo sa ating buhay paglilingkod. Tuhan. Napakahalaga na sa ating buhay mga kapatid ko sa Panginoon. Nagiging powerful tayo, hindi lamang pagpapakita sa ating kapwa. Hindi lamang pagpapakita sa mga tao. Sapagkat ang tao pwede tayong bantayan. No? Pwede kang bantayan sa ilang oras, sa 2 oras, pero ang Diyos ay ito yung CCTV sa buhay natin. Nakukuha na. Lahat ng oras, lahat ng pagkakataon, ay hindi tayo pwedeng makawala sa patibong ng kalaban. Pero hindi man tayo makawala sa patibong ng kalaban, mayroong Diyos na magkokontrol ng ating buhay para hindi tayo tinatag na holding back, para hindi tayo tuluyan mawala sa buhay alimot na tayo sa Panginoon.
Amen po. Napakahalaga mga kapatid ko sa Panginoon na makilala natin, kagaya ng tanong ni Pilato, ano ba ang pagkilala natin sa Diyos kay Jesus? Ito ba ay hari ng mundo? Ito ba ay hari ng ating sarili? Ito ba ay hari ng ating personal sa ating buhay araw-araw? O ito ba ay hari na kagaya ng mundo? Alam niyo, sa panahon ngayon, hindi naman ako namumulitika. Sa panahon ngayon, mas sikat sa tao yung mga nakakagawa ng mali. No? Minsan parang laruan na yung nagmumura. Ayan ba? Kaya nga, sa totoo lang, lahat naman may pagkakamali. Lahat naman may advance mga kapatid. Pero sana nabasa ko sa balita, kapag nag-manipulate na yung mga masamang bagay, nanonormalize na, di ba? Nagiging normal na. Kaya yung mga tao ngayon, kapag nasakop na ng makamundong pinapakinggan, kapag ang tao nasakop na ng makamundong hangarin, nagiging normal na ang mga bagay na mali. At mahalaga sa ating buhay na meron tayong kakayahan, that there is power within, meron tayong kakayahan sa ating sarili, na sa gitna ng masalimuot na mundo, na sa kabila ng corrupted na mundo, meron tayong kakayahan na maging iba kaysa iba, sapagkat kahit paano nililigtas tayo ng Panginoon Jesus sa makamundong gawain. So mga kapatid ko sa Panginoon, sa atin natin napakinggan ko ng isang pastor sa ibang bansa. Ang nakakatakot ang ngayon sapagkat wala ng ligtas sa mundo, especially sa mga kinakain natin. Kung akala mo daw kumakain ka ng prutas na akala mo healthy foods, yun pala ay punong-puno ng preservatives. Kumakain tayo ng mga gulay, akala natin maganda sa ating katawan, yun pala ay ikakasira ng ating katawan sapagkat puno-puno ng mga gamot. No? Kaya sa panahon daw ngayon, wala nang pure, wala nang totoo, maliban kung ikaw ay kukuha sa tanim mo talaga. Pero kapag ang tao ay iniisip pera na lang, hindi na nabubulog yung prutas, no? Kapag bumili ka ng pagkain, 1 linggo na buo ka rin. Pero ang tanong punong-puno na ng mga preservatives, at ang sabi ng 1 linggo ng Diyos, walang problema yung nakakasira ng katawan. Ang problema, hindi na natutuo yung pagkain. Ang mga nilalagay natin sa ating katawan, ang mga tao daw ay hindi na rin totoo. Hindi na din pure mga kapatid. So, isang napakabigat na hamon sa atin na dapat natin mag-prove sa bawat isa sa atin. Na dapat natin mapatunayan at ma-recognize natin na sa ating paglalakbay, sa ating journey sa mundo nito, mayroon pa tayong kakayahan na makita ang mga tama. Sa pag-aaral ng tinatawag na theological morality, mayroon tinatawag na amoral. Alam niyo yung amoral? Yung mga tao hindi na marunong kumilala kung ano ang tama, kung ano ang mali. Isang nakakatakot ngayon, kaya nga nung mga nakaraang gospel natin, ang Panginoon ay nagbibigay na ng warning, nagbibigay na ng paalala, na darating ang panahon, tayo ay haharap sa Diyos. Na darating ang panahon na tayo ay makikipag-victory, na tayo ay makikipagkantahan sa Diyos. At hindi sagot ng neighbor mo ang kasalanan mo. Hindi ba? Hindi sagot ng kapwa mo ang kasalanan mo. Baka silip tayo ng silip ng iba, marami rin palitan pambak na kasalanan. Hindi ba? At napakaganda na ito ma-realize natin. Sapagkat maging sa pamilya natin, maging sa community natin, namamayagpag yung job na maniwala ko tayo. Hindi ba? Isang araw, sa grasya na binigay sa atin ng Diyos. Atin. Dumating ako sa point na talagang mag-burden yung aming relationship ng ating asawa. Alam niyo, kaya kong harapin yung pananagutan na nagawa ko. Kaya kong harapin yung mga kalokohang nagawa ko. Pero ang hindi ko matanggap, yung mga taong hinihintay yung pagbagsak ko. Nakukuha. Sa ating community, bilang ko lang ang taong hindi nang huhusga.
O ano? Bilang ko lang yung taong alam niya na sarili, pwede mangyari sa kanya. And I realize na dapat pala maging malakas tayo, hindi para ma-impress yung iba. Dapat pala maging strong tayo, hindi para magpakita na banal, kundi mapatunayan natin sa kanila na tayo talaga ay totoong banal. Ako po. Sabi niya, brother, okay na ba kayo? Sabi ko, mga asawa ko, nagpatawad na ako eh. Ewan ko lang ito kung napatawad mo na. Yung head natin, binagbigyan ako ng chance, makapaglingkod pa. Kaya lang, yung mga tao hindi natutuwa na naglilingkod pa rin ako. Namaman. At alam niyo ito ng pagagandang bagay, hindi ko naman dinajustify yung aking sarili. Hindi ako dumedepensa. Hindi ako nagtatago doon sa aking rason. Sapagkat ang job, ilalantad ka talaga. Amen ba? Ididiskal yung buhay mo para mawasak. Pero thank God, sapagkat hindi tayo binitawan ng Diyos until to the last part of this life. Sabi ng mga kapatid ko, na mag-away ka ng asawa ko, atin-atin lang to. Huwag ka mag-alala. Ikaw yung tumira dito sa bahay na napakalaki. Ilan ba ang gusto mong kapital? Umuwi ka na dito kung tapos ka na dyan. Sabi ko, hihintayin ko sila kung may test ka sa akin. Amin ba? Sabi niya, huwag ka muna umuwi. Bigyan kita ng chikas. Pumunta ka muna sa hotel, doon ka matulog, magnilay-nilay ka. Alam niyo, within 24 hours, 48 hours hotel, umiyak ako ng umiyak. Sabi ko, yung 20 taon, yung 10 ang taon ng paglilingkod ko, within a minute, pwedeng ma-discourage. Amin ba? Pwedeng mawasa. But thank God, sapagkat binibigyan tayo ng kakayahan. Hold on to God. Hold on to His promise. Sapagkat nang kakalad ka rin ka ng diablo papunta sa Kanya. But kapag ang hari mo mismo at meron ka pang mindfulness, meron ka pang awareness, meron ka pang malayan sa buhay paglilingkod mo, hindi ka bibitawan ng Diyos. Amen. And I am so shameful. Ako'y hiyang-hiya na. Ako'y get na. Pero God reminding me, there is power within you. Ang hinahanap ko hindi yung mga banal. Ang hinahanap ko yung mga taong nagpupusik na maging tunay. Amen. 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 Sa tagal ng aking paglilipad, number 1 akong judgmental, maniwala ko kayo. Hindi ko man kayo huskahan, nasa isip ko, wala kang friend. Kasalanan ka. But alam niyo, kapag nirespect na sa inyong kalaban, in the point of realization, amen ba? Yun ang pagkakataon para masahin mo sarili mo, anytime, pwede kitang tulong. But sabi na Jesus, I am the power within. Ako ang hari ng mga hari. He is more powerful than the king of this world. Sapagkat pwede siya maghari hindi sa pagkahalata, kundi mismo sa sarili mo, pwede siya maghari sa buhay. Amen ba? Mga kapatid, think of your strength as a tool in your weapon in your battle. Hayaan mo na ang kanyang salita ay maging sandigan natin. Sapagkat ang gusto ng kalaban, walain ka sa likod ng mundo ito. Amen. Kaya napakaganda na ma-overcome natin yung obstacle because every day na ikaw ay gumagawa ng mabuting bagay, every day na ikaw ay gumagawa ng laban patungo sa gusto mo para ka daw nagpagay ng napakagandang buwan. Every break na mabuting bagay na ginagawa ay pinagpatong-patong mo para ma-recover ka at makawala ka sa kinalaman. Amen. Amen. Hindi magiging masaya, hindi magiging mapayap ang paglilingkod natin kapag iba ang ating hari. Pakitanong niyo yung kapatid, kapatid, sino ba ang hari mo? Sagutin mo, kapatid, ano naman ang pakialam mo? You know what? Kailangan talaga makialam sa atin ang Diyos. Amen. Siya dapat ang tanging makialam sa buhay natin. At ito yung ating pagiging peaceful. Sapagkat makaiwas ka man sa paningin ng tao, kakalagkin ka ng konsensya mo kung meron ka.
Amen. Kakalit ka ng sarili mo. And the battle is within, mga kapatid. The path of becoming a champion is rarely smooth. Hindi daw madali ang pagiging champion sapagkat hindi ito is smooth na laban. And every day of this battle, and every day of this serving God ay palaging may hamon. Katatapos lang natin sa gawain, pag-uwi mo sa bahay, i-scroll ka agad ng job mo. Naniniwala kayo? Minsan, kagagaling na natin sa prayer meeting, pag-uwi mo sa bahay, pupuntosan tayo agad ng job. Naniniwala ko kayo. And if we are not aware, kapag hindi natin rakontan yung ating sarili, isang bagsak lang ng galit, wasak na yung isang oras ng pag-ibig ko. And it's so hard, no? It is so hard to become na maging tunay na lingkod. But we have to embrace the struggle and learn from mistakes, mga kapatid. Kailangan daw matuto tayo sa ating mali. At napakaganda na maging malakas yung ating pananagutan at ating pananaw sa ganyang bagay. And every challenge is to overcome the strengthens our unresolved cases sa buhay natin. Yung mga taong nagtitigilan sa sarili at hindi ang Diyos ng ahari, sometimes we try to be good, no? Sometimes kinitigil lang natin yung ating sarili. Sometimes kinukontrol lang natin yung ating bibig. But there comes a time, pag sumabog yan, maniwala kayo. Kapag ang kabaitan natin ay kontrolado lang ang sarili natin maniwala kayo yung lalabas siya. Naniniwala kayo. Mayroong brother na sabi sa akin, Brother Chito, ang bait-bait mo. Sabi ko, brother, pinipilit ko lang. Pag pinilit mo lang ang kabaitan, ilalabas ka rin ang sarili mo. So dapat ang pagiging mabait natin, because God reign in us. Sapagkat ang Diyos ang naghari sa atin. Sapagkat ang Diyos ang nagkontrol sa atin. Kuha niyo ba? Hindi dahil narinig ka ni sister, hindi dahil narinig ka ni brother, kundi naging mabait ka kasi pinaghahalian ka ng Diyos. The Word of God reign in us, mga kapatid. Kasi sa totoo lang, sabi nga ng isang napakinggan kong sharing ng isang brother, sabi doon mga anak sa kanyang mga magulang, Papa, Mama, kailan tayo mag-aaral ng gawain? Bukas, anak, bakit gusto mo mag-aaral ng gawain? Kasi, Mama, Papa, pag nasa gawain, bait mo. Ang sakit naman, ano? Naniniwala kaya ka. Because truly that Jesus is not training in us. Ang magandang mapatunayan natin na tayo ay mabait. Alam niyo ba kung ano? Sabihin niyo ano? Kung hindi tayo nalalaman ng iba. Yung sa sarili natin tayo talaga ay mabait. Madali naman papabait in 2 days, in 2 hours, no? Kaya kung nasa gawain tayo, pipilitin mo lang sa 2 oras na mabait ka. Amen ba? Pwede ka na hindi magiging saklado sa limang oras, pero naglalaw yung isip natin, sino ba ang kumakalangkari sa isip mo? Ito ba ay Diyos o demon? And that's why we have to be mindful. We have to be aware sa ating buhay. Unless your potentials is taking an action and embracing change, mga kapatid. Yakapin ang pagbabago ng buhay. It takes a process sa buhay natin. Amen. Napakahirap magsindi sa bandang huli. Nasa kabila ng ating mga event at activity, champion at champion ang dulo mo sa buhay. Yes, yung mga gasto natin ngayon, ng nakaraang linggo, hindi sasagot sa mga prayer request nyo. Hindi magbibigay ng bigas. Hindi magbibigay ng pera. Kundi kapag yung bagay na nagawa niya sa buhay natin, sobra pa sa ayuda ang ibibigay niya. Kaya nga, ang paglilipod hindi lang naman para maayos na yung bubong, para magkaroon na ng pera. Sabi nga ni Brother Rafi, the greatest miracle that will ever happen to a Christian ay magbago ang buhay. Yung napakagandang bagay. And wala tayong karapatan na magsagot sa iba. Wala tayong karapatan na mananagot sa iba. Ang pananagutan lang natin, yung relasyon natin sa ating Diyos. Amen ba? At ang pagbabago ay will not emerge in overnights, mga kapatid. Hindi siya matatapos sa buong maghapon. Hindi siya natatapos sa 24 hours, mga kapatid. It requires action and being consistent.
Alam niyo ba, like kung sinasabi, ang weapon ng demonyo ay pagiging consistent. Mas masipag, mas masigasi, mas porsigido ang demonyo kaysa atin. Amen. Gusto niya magiging maraming casualty na naglilingkod sa kanya. But of course, kapag dinaanan natin yung mga hard time ng buhay natin, we become more stronger, we become more cautious, na pagbabantayan mo na, malalampasan mo na, kahit pa paano, nagiging aware ka ng mga kapatid. At kapag tayo ulit-ulit sa ganung bagay, hindi na problema ng Diyos. Amen. Huwag mo hanapan ang Diyos. Sabi nga ng isang occasion, sa panahon na hihirapan ka, bumubulong lang ang Diyos. Sa panahon na hirap ka na, sumisigaw na ang Diyos. Sa panahon na sobrang hirap mo na, gusto ka nang wasakin talaga. Share ko sa inyo, noong mga nakaraang buwan, nasa stage of trials kami ng aking sister wife. Galing kami sa Amber City. Sarap ng yakap ng asawa ko. Yun pala sa isip na hiniwalayan ako. Opo. Habang pauwi kami sa aming tinitirahan, sarap ng yakap niya. Pag-liko namin doon sa pauwi na sa amin, alam niyo ang nangyari, binangga kami sa daming pwedeng bangkay kaming dalawang binangga. Lasing, walang lisensya, walang ihaw. Pag bagsak na nulaw ko, nakita ko yung asawa ko, niyakap ko, umiyak na ako. Pero di ko napansin ako pala ay distracted na yung aking kamay. Ito pala ay fractured na. Maya-maya ang lagnan, ang lagnan ng katawan ko. Pinagkakalikon ko na kami ng tao. Yung asawa ko, tumitila ko na yung kanyang dugo. Pero ang nakas ng asawa ko, di pinitilan, binitiwan yung regular. Huwag kayong aalis pa na doon sa akin. Ang nakas ng yun. Ako talaga, bagsak na ako. Tapos alas na kami sa wala yung ganito, nakapunta kami ng tawag niya ng hospital. Umuwi kami ng alas 3 ng umaga. Pag-uwi ko sa bahay, kami dalawa, ang asawa ko may tahi na yung paa niya. Ako naman may banda na dito. Sabi niya, umiyak niya, hindi na ako. Sabi niya, masalamat ka sa Diyos. Iba pa rin yung plano mo. Kasi ngayon, putol ang kamay mo. Ang kamay ko naman, ang paa ko naman ay bukas ang paa ko. Sabi niya, nag-reveal sa akin, ako ang kamay mo, ikaw ang paa ko. Sabi niya, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng pag-iwalayin ng tao. Alam niyo, sabi niya, kung hindi tayo na-aksidente, kinamagangan, wala ka ng asawa. Kasi mag-aapilan ko ng bagong bahay. And you know what? Yung ginagawa ng Diyo, talagang hanggat maaliwawa sa akin ka. And I prepare myself. Pinita ko na yun sa inyo kasi kalakuhan ko to. Pero isang magandang bagay na, sabi ko, Lord, you are my king. Kaya ko na mangyari, hindi ko ibibigay ang sarili ko sa kalaban. And truly that God is so faithful na. At masarapan na kapag napakalakas ng hamon sa buhay mo at nagtatagumpay ka. Amen ba? Sometimes akala mo malakas ka. Sometimes akala mo banal tayo. But we are not. Kapag napatunayan natin sa Diyos na ang laban natin ay kaya natin lapasan, doon mo masabi na strong. No? Pasalamat tayo kung walang pagsubok. Huwag na natin bigyan ng daan ang mga bagay sa buhay natin. Hayaan natin na ang journey natin patungo sa champion and we become a champion and our destination is become champion, mga kapatid. Sapagkat sabi nga ni Brother Mike, walang naglilingkod sa iyo sa kanyang pinagawa. Kapag dumating yung malaking pagsubok sa buhay mo at buhay mo na ang kapalit, walang kwenta ang pera, walang kwenta ang pagkain, walang kwenta ang lahat ng meron ka kapag ang paglilingkod mo na ang kapalit. Kuhan. Kaya nga sabi ko sa kapatid ko, hindi yan ang kailangan ko. Ang kailangan ko ang prayer mo na kahit paano ma-restore pa ang paglilingkod. And truly, siya pa rin ang mahal.
Siya pa rin ang mananagot sa buhay natin. And thank God, salamat sa inyo, sa mga nag-pray. Salamat din sa nagpaalala sa akin na gumawa ka ng tama. Na nag-give sa akin, salamat din. Because everything has a purpose. Yung tumingin sa akin ng iba, salamat. Yung nagtiwala sa akin, salamat. That only God can weigh our sins. Siya lang ang pwedeng sumukat at tumimbang kung sino ka. Sabi ko sa kanila, okay lang husgahan niyo ko, tiyakin mo lang na hindi ka mas banal ka sa akin. Nakakaya, tiyakin mo lang na hindi ka na magkakamali. Hindi ko naman yung depensa. Pero, sabi nga ng ating pinag-aralan, there is the power within that will control in this life. And after all, lahat naman tayo na ikakulangan at kahinaan. And every day is a chance for us na dapat kung meron ng pwedeng maghari sa atin, hindi yung lakas ng isip mo, hindi yung lakas ng loob mo, but the King of all the kings, the power within. Ang Diyos ang nagre-remit sa ating buhay. Amen ba? Napakapalad natin sa dami ng inyong nilakbay sa mga nanay at mga brother. Salamat sa daming nilakbay ng buhay natin. Na kahit paano, we are in line with God's will. And thank God sa pagkatotoo, sabi nga ng kasabihan ng kawikaan ng Pilipino, aanhin mo ang damo kung patahin na ang taba. What matters is ourselves before God. Siya ang may control, siya ang mahalaga sa buhay. Upon creations of God, hindi hayop, hindi mga kahoy, hindi lahat ng bagay na kanyang nilikha ang mananagot sa kanya. Yung taong nilikha niya ang mananagot sa kanya sa takdang panahon. Sapagkat walang ibang hari ng ating buhay kundi si Jesus. Sabi ng Bible, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Mawawala ang langit at ang lupa, pero ang kanyang salita mananatili sa atin. Napagpalang hapon po, tumayo muna tayo na. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. We don't ever know anong mga hamon sa buhay natin. Sometimes sa pagsikat, paglapit, paglipas ng araw, ang daming bagabag sa atin, ang daming mga kabalisahan, ang daming pagkukulang, ang daming mga kabalisahan sa puso't-isip natin. Pero isang magandang bagay na dapat hayaan natin na mag-control ng ating buhay. Hindi yung ating mga takot, hindi yung ating mga kalungkutan, hindi yung ating mga pag-alinlangan, kundi yung mga pagkakataon na walang ibang pwedeng manahan sa buhay natin. Sa ating puso ay ang Panginoon na siya mahal sa ating buhay. Lahat tayo habang nabubuhay sa mundo, kailangan natin ng material na bagay. Lahat ng bagay sa mundo ito, kailangan natin habang tayo ay nasa mundo. But all those things ay walang tenta, walang halaga. Kapag ang kapalit na natin ay ang ating kaluluwa, ay ang ating puso-isip sa harapan ng Diyos. At tunay nga na wala din isang pinakamaganda, pinakamayaman na tao. Yung isang tao may katiyakan, yung isang tao walang tinatagong dilim, yung isang tao walang tinatagong kasalanan, sapagkat ito yung pinakamagandang katiyakan natin. Sapagkat may tago man natin ang lahat ng ating kasalanan sa ating kapwa, wala tayong kawala sa harapan ng Diyos. At hindi natin pwedeng patunayan na tayo ay banal sa ating kapwa. Hindi natin pwedeng patunayan na tayo ay okay sa ating asawa, sa ating kapatid at sa nasa paligid natin. Kung meron tayong pwedeng patunayan na tayo ay mabuti kapag naramdaman ng Diyos na hindi ang ating sariling hangarin, hindi ang sariling gusto ang ating pinaiiran, hindi ang maghari siya sa buhay natin. Bigyan natin ng panahon sa pagkakataon ng ating sarili. Sa paglapit natin sa Kanya, ano nga ba ang lakas na natutulak sa atin para maglingkod sa Kanya? Ano nga ba ang mga inaasam ng ating puso sa bawat pag-attend natin ng kawalan, sa bawat pagpapatuloy ng ating paglilingkod? Nakapaglilingkod tayo hindi dahil may gusto tayo, kundi dahil may ibig tayo mga hangarin. Hindi nakapaglilingkod tayo sa inilagay niya sa puso natin ang hangarin na siya'y paglilingkod. At
magandang bagay na may pagpapatuloy natin ay hindi ang mga bagay-bagay na matagal na natin hinahabol, matagal na natin binimitik, kundi walang ibang bagay na pwedeng maitanim sa ating buong pagkatao. Walang iba kundi tayo ay pagharian niya. Na anumang gulo, anumang gusto kong kapalibutan natin, but if there is power within, kapag ang lakas natin ay nasa ating loob, hindi ka kailangan matitila. At ito yung mangyayari kapag natin natin sa ating sarili na tayo ay kanyang pagharian. Hallelujah, praise you, Jesus.
Yan, Panginoon, ang aming kadalanan. Ang kami ay maging katulad mo. At mangyayari lang ito, Lord, kapag ikaw ang nanghari sa aming lugar. Pagdarian mo kami lahat sa aming puso-isip. Pagpalain mo ang aming buhay, hindi ang anumang bagay na pwedeng sumira ng aming pagkakao. Hindi ikaw lang ang Panginoon at anong salita ang manahan sa aming buhay. Panginoon, dalangin ko sa hapong ito, i-bless mo aking mga nanay at mga sister na ito ngayon. Pagpalain mo kanilang kalusugan, physical, Panginoon. Mula ulong kang kalampakan, kung meron ang karamdaman, dalangin ko, ang kagalingan na nanggagaling sa iyo. Mula sa buto, sa balat, sa dugo, sa laman, we pray, Father God, for your divine healing. Pagpalain mo ang kanilang kalusugan, ang bawat isang narap ay nangyakan. Pagpalain mo ang aming pamilya, ilayo sa anumang disgrasya at mga sakuna at kabuluhan. Pagpalain mo ang mga pinagkukunan ng ikinabubuhay ng mga lingkod nito. At ang kinabubuhay, Panginoon, i-alay ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo. Bless mo, Father God, ang kanilang kahilingan ngayong hapon, kagaya ng aming inaasang at hinihiklara, ang bawat prayer request ay inunang tinugon sa pangalan mo. Father God, pagpalain mo ang mga gawa, mga awit mong kanunugtog, ang mga tumutulong sa gawain mo ito. Ang bawat tumutulong, pagpalain mo kami lahat. Mula ngayon, kapakailanman, sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po, mga answered prayer ng anak ni Yahweh El Shaddai. Let us give thanks.